Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong unang tagapagdaloy sa video na ito. At ang pagsang aking tatalakayin ay tungkol sa konsepsyual na balangkas sa pagtuturo ng Pilipino sa K-12. Narito ang pagpapaliwanag sa konsepsyual na balangkas sa pagtuturo ng Pilipino sa K-12. Ang pangkalatan layunin ng curriculum ng K-12 ang makalinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literacy. Kaugnay nito, layunin ng pagtuturong Filipino na malinang ang kakayahang komunikatibo, reflektibo o mapanuring pag-iisip, pagpapahalagang pampanitika ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literacy, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang pampagtuturo ng mga guro bilang suporta sa curriculum na magmumula sa administrasyon, ahensyang panlipunan, pribado at publiko, pamahalaang lokal, media, tahanan at iba pang sektor ng lipunan. Isinaalang-alang sa pagbuo ng curriculum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang-edukasyon at mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika ni na Jean Piaget at ang kanyang proponent na Developmental Stages of Learning, Leo Vygotsky at ang kanyang proponent na Cooperative Learning, Jerome Bruner, Discovery Learning, Robert Gagne, Hierarchical Learning, at David Ausubel, Interactive or Integrated Learning. Kasama din dyan si Cummins at ang kanyang proponent na Basic Interpersonal Communication Skills at Cognitive Academic Language Proficiency Skills. At ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal na nagsabing nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Isinaalang-alang din ang nasa banal na aklat na gintong aral na ituro sa bata ang wastong landas upang sa pagtanda ay hindi siya mawawala. Dahil ang Filipino ay nasa disiplina ng wika, pinagbatayan ang mga teorya sa kalikasan at pagkatuto ng wika, mga teorya o simulain sa pagsusuring pangliteracy at mga pagdulog sa pagtuturo ng wika katulad na labang ng wika 1, wika 2 at wika 3, at pagtuturo ng mga akdang pampanitikan at tekstong palahad. Ang pagkatuto tulad ng pagkakaroon ng mabuting ugali at bagong impormasyon ay maaaring makukuha sa pagmamasid sa ibang tao ayon sa paliwanag ng interaktibong teorya sa pagkatuto o social learning theory ni Albert Bandura. Ayon din sa teoryang ito, mahalaga ang iniisip ng tao sa kanyang pagkatuto at ang pagkatuto ay hindi nangangahulugang magbubunga ng pagbabago sa kilos. Ayon sa experiential learning ni David Kolb, ang mga nasa edad ay nakatuto sa pamamagitan ng pagninilay sa kanilang karanasan, pagbuo ng konklusyon o insights mula sa mga ito, at paglalapat ng mga ito sa angkop na sitwasyon sa buhay. Sinusuportahan ang pananaw ni Kolb ng teoryang constructivism. Ayon sa teoryang ito, nagkakaroon ng pagkatuto ang mga tao at gumawa ng kabuluhan batay sa kanyang mga karanasan, ay nailalapat ang mga pagkatuto sa paggawa ng mga pasya, lalo na sa kukuning kurso o propesyon. Ayon sa teorya ng career development ni na Ginsberg, dumadaan sa iba't ibang yugto ang pagpapasya ng mga bata ukol sa kurso o propesyon batay sa pagtingin sa kanyang sarili o yung self-concept, sa loobin at mga pagpapahalaga. Tinatanggap o tinatanggihan niya ang isang kurso o trabaho batay sa kanyang obserbasyon. Halimbawa, ang mga kilos ng kanyang mga magulang batay sa propesyon nito o di kaya ay kanyang itinuturing na mahalaga, malaki ang sweldo o ang paglilingkod sa lipunan. Ipinatutupad na ng ikalawang Administrasyong Aquino ang programang Kindergarten to 12 Years of Basic Education o yung K-12 na suportado ng World Bank, mga organisasyon ng malalaking negosyante gaya ng Philippine Business for Education, Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Samantala,
Tinututulan naman ng ilang organisasyon ng mga guro gaya ng Alliance of Concerned Teachers at ng ilang mambabatas gaya ng 8 kongresista at 2 senador. Ang programang ito. Ayon kay Solin, ang constructivism ay isa sa maraming teorya kung paano natututo ang isang tao. Sa konsepto ng constructivism, ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa paglikha ng sariling pangunawa. At ang gamit ay ang makabagong teknolohiya tulad ng computer at mga mag-aaral ay magkakaroon ng sariling pagpapakahulugan batay sa dati niyang kaalaman o yung prior knowledge at karanasan. Kaya ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay mabisa. Kapag tinalakay naman ang mga kagamitang tanaw-dinig, ay hindi maiiwasang mabanggit ang cone of experience o hagdan ng karanasan ni Dale na binubuo ng 11 baitang. Kaya ang computer at telebisyon bilang mga kagamitang tanaw-dinig ay nakatutulong upang mapataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral, sapagkat napapadali nito ang paglilipat ng kaalaman sa isang mabilis at simpleng paraan. Sa pangkalahatan, ang layunin ng curriculum ng K-12 batay sa asignaturang Filipino ay ang makalinang ng isang buo at ganap na Filipinong may kapaki-pakinabang na literacy. Kaugnay rin nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang kakayahang komunikatibo, reflektibo o mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahing teknolohiya gaya ng media tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literacy at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang panturo ng mga guro bilang suporta sa curriculum na nagmumula sa administrasyon, ahensyang panlipunan, pribado at publiko, pamahalaang lokal, media, tahanan at iba pang sektor ng lipunan. Magandang araw, ako po si Binibining Nadsha Silali, ang tagapagdaloy ng pamantayan sa programa para sa mga mag-aral mula sa Baitang 1 hanggang Baitang 10. Ngayon, itatalakayin natin ang pamantayan ng programa ng Baitang 1 hanggang sa 6. Nagagamit ang wikang Pilipino upang madaling maunawaan at may paliwanag ang mga kaalaman sa aralin pang nilalaman. Magamit ang angkop, gustong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan ng may lubos na paggalang sa kultura na nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. So dito, ang pamantayan ng programa ng Baitang 1 hanggang sa 6 sa Pilipino ay tumutukoy sa mga layunin at kasanayang kailangan matamo ng mga mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Kabilang dito ang layunin ay ang paggamit ng wikang Pilipino. Mahusay at gustong paggamit ng Pilipino upang mapadali ang pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga kaalaman sa iba't ibang aralin pang nilalaman tulad ng agham, matematika at aralin panlipunan. At ang pangalawang layunin naman nito ay ang angkop na salita sa pagpapahayag. Pagtuturo sa mga mag-aaral kung paano gamitin ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan. At ang pangtatlong layunin ay ang paggalang sa kultura. Pagsasama ng tamang asal at paggalang sa kultura ng mga kalahok sa komunikasyon, kapwa ng nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. Ang mga pamantayang ito ay naglalayong paunlarin hindi lamang ang kasanayan sa wika, kundi pati ang karakter at kakayahang makipag-ugnayan ng maayos at epektibo sa iba. Mahalagang matutunan nito ng mga mag-aaral sa maagang baitang dahil ito ang pundasyon ng kanilang kakayahang makibahagi sa mas malawak na lipunan. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang pamantayan ng programa sa Baitang 7 hanggang sa 10. Dito na ipapamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, papanuring pag-iisip at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at mga akdang pampanitikang regional, pambansa, salidang akdang Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultura na literacy.
So dito, ang pamantayan ng programa sa baitang 7 hanggang sa 10 sa Pilipino ay nakatuon sa mas mataas na antas ng kasanayan sa wika, panitikan at kultural na literacy. So narito ang pangunahing layunin ay kakayahang komunikatibo. Ito nagagamit ng mga mag-aaral ang wika sa mabisang pagkikipagtalasasan sa iba't ibang sitwasyon gamit ang angkop na estratehiya at anyo ng komunikasyon. At ang pangalawang layunin ay papanuring pag-iisip. Dito nahuhubog ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng mga ideya, pananaw at isyung makikita sa iba't ibang uri ng teksto. At ang pangatlong layunin ay ang pag-unawa at pagpapahalagang pampanitika. Dito, natututo ang mga mag-aaral na maunawaan at pahalagaan ng mga atdang pampanitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, pati na rin ang mga pabansa, asyano at pandaigdigang akda. At ang pang-apat ay ang paggamit ng teknolohiya. So dito nagiging instrumento ng ang teknolohiya sa paglinang ng kakayahang magbasa, magsuri at lumika ng mga tekstong akma sa makabagong panahon. At ang panglimang layunin ay ang pagtatamo ng kultural na literacy. Dito nakikilala ng mga mag-aaral ang yaman ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng wika at panitikan na nagtulak ng mas malalim na pagkunawa at pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan at pagkakaugnay ng ibang kultura. So, ang mga kasanayang ito ay mahalaga upang maging handa ang mga mag-aaral na makibahagi sa mas malawak na konteksto ng komunikasyon, kritikal na pagsusuri at kultural na pagkikisalamuha. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, ako ang tagapagdaloy kung saan ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa ang pangunahing pamantayan ng bawat yugto o tinatawag nating Key Stages Standards. Unang yugto ng mga mag-aaral ay ang kinder hanggang sa ikatatlong baitang. Sa dulo ng ikatatlong baitang, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa mga narinig at nabasang teksto at naipapahayag ng mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. Sa ika-4 na baitang hanggang sa ika-6 na baitang, sa baitang na ito na ipapakita ng mga mag-aaral ang sigla sa pagtuklas, pagdama, at pagbigkas at pagsulat ng mga teksto, at ipapahayag ng mabisa ang ibig sabihin at nadarama. Sa yugtong ito, higit na malalim ang mga araling itinuturo upang ihanda ang mga mag-aaral sa mga matataas na antas. Sa ika-10 baitang naman, dito na ipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang komunikatibo, reflektibo, mapanuring pag-iisip sa tulong ng akdang relihiyonal at pambansang salintekstong asyano at pandaigdig upang matamo ang kultura na literacy. Sekundaryang antas, ang mga pamantayan ay nakatuon sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa mas mataas na akademikong pag-aaral o vocational na landas. Mahalaga ang kritikal na pag-isip at pagbuo sa sariling pananaw. Sa dulo naman ng 12 baitang, na ipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang komunikatibo, reflektibo, mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng iba't ibang disiplina at teknolohiya upang magkaroon ng akademikong pag-unawa. Sa yugtong ito ay nakatuon sa pagpapatibay ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral na kinakailangan para sa mataas na edukasyon o teknikal na trabaho. Ang halimbawa dito ay ang makakabuo sila ng mga pananaliksik gamit ang wastong metodolohiya at pagtala ng datos. May papakitang advanced skills sa pagsusulat ng sanaysay, ulat o iba pang akademikong sulat.
Magandang araw po para sa ating lahat. Bago po tayong magsimula, nais kong magpakilala. Ako nga po pala si Binibining Clara A. Masiral, ang tagapagdaloy ng Curriculum Guide o Gabay sa Curriculum. Kung makikita po natin sa table na ito, ang bawat baitang simula sa una hanggang 5 baitang po. At narito po ang mga pamantayan ng bawat baitang. Para sa unang baitang, sa pangalawang baitang, para sa ikatlong baitang, para sa ika-4 na baitang at sa ika-5 baitang. Babasahin natin ang kahulugan ng curriculum. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa kapwa. Para sa unang baitang, pagkatapos ng unang baitang, inaasahang naunawan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon ng naayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang mapahayag at mayugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. Ibig sabihin po sa unang baitang, pagkatapos po ng unang baitang, inaasahang naunawan ng mga mag-aaral ang pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag. Halimbawa po rito ay maaaring nangahulugan na naintindihan na nila ang iba't ibang tono ng boses at ekspresyon ng mukha. Naunawaan na nila ang kahulugan ng mga kilos at galaw. Nakikilala na nila ang iba't ibang uri ng teksto gaya ng kwento, tula at balita. Ang mga mag-aaral ay nakakatugon ng naayon sa mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat. Ibig sabihin, kaya na nilang basahin at unawain ng mga simpleng teksto, sumulat ng mga simpleng pangungusap, ipahayag ang kanilang sariling mga ideya, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng pasulat. Sa madaling salita po, ang mga mag-aaral sa unang baitang ay nagsisimula ng magkaroon ng mga kasanayan sa pag-unawa at pagpapahayag ng kanilang mga ideya at damdamin sa pamamagitan ng wika. Sa pangalawang baitang naman po, pagkatapos ng ikalawang baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng may wastong paglipon ng mga salita at maayos na nakakasulat upang may pahayag at may ugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas at level at kaugnay ng kanilang kultura. Ibig sabihin po, sa pagkatapos ng pangalawang baitang, inaasahan kaya na ng mga mag-aaral na maunawaan ang pangunahing diwa ng isang teksto. Ibig sabihin, kaya na nilang tukuyin ang pangunahing mensahe o idea na gustong iparating ng isang teksto, maging ito man ay nabasa o napakinggan. Magamit ang kanilang kaalaman sa wika, kaya na nilang gamitin ang mga salita at gramatika ng tama at wasto upang manawaan at mahipahayag ang kanilang mga ideya. Magbasa ng may wastong paglipon ng mga salita. Kaya na nilang basahin ng malinaw at tama ang bawat salita at maunawaan ang kahulugan ng teksto batay sa pagbabasa. Magsulat ng maayos. Kaya na nilang gumawa ng pangungusap na may wastong gramatika at gaybay at mahipahayag ang kanilang sariling idea, damdamin at karanasan sa pagsulat. Maiugnay ang sariling idea, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nabasang mga teksto. Kaya na nilang i-connecta ang kanilang sariling karanasan at kaalaman sa mga idea at konsepto ng kanilang nabasa o narinig at may bahagi ang kanilang sariling pananaw. Sa madaling salita po, ang mga mag-aaral sa pangalawang baitang ay nagiging mas mahusay sa pag-unawa at paggamit ng wika. Kaya na nilang magbasa, magsulat at makipag-usap ng mas malinaw at epektibo. Dadako naman po tayo sa ikatlong baitang.
Sa ikatlong baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng may wastong palipon ng mga salita, at maayos na nakasulat gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at mayugnay ang sariling ideya, damdamin, at karanasan sa mga naririnig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. Ibig sabihin po, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahang kaya na ng mga mag-aaral ang mga Ibig sabihin po, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang inaasahan na meron na po silang kakayahang umunawa sa pangunahing diwa. Kaya na nilang matukoy ang pangunahing idea o mensahe ng isang teksto, maging ito man ay nabasa o napakinggan. Hindi lang basta pag-unawa, kundi kaya na rin nilang magbigay ng kaugnay o katumbas na teksto. Ibig sabihin, kaya na nilang magbigay ng ibang teksto na may parehong mensahe o idea. Paggamit ng kaalaman sa wika, mas mahusay na ang kanilang paggamit ng wika sa pagsasalita at pagsulat. Kaya na nilang gamitin ng iba't ibang bahagi ng pananalita, pangalan, pandiwa, pang-uri, pang-abay, at iba pang uri ng bahagi ng pananalita ng wasto at angkop na sa konteksto. Wastong pagbabasa at pagsulat, kaya na nilang basahin ng may wastong pagbigkas at pag-unawa at magsulat ng maayos at may wastong gamit ng gramatika. Pagpapahayag ng sariling ideya, kaya na nilang ipahayag ang kanilang sariling mga ideya, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Ang mga pagpapahayag na ito ay naayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. Ang mga mag-aaral naman sa ikaapat na baitang, pagkatapos ng ikaapat na baitang, naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan ng wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kanilang edad at kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapahunlad ng pamayanan. Ibig sabihin po, sa ikaapat na baitang ng mga mag-aaral, mahusay na nakasanayan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan ang makikita. Ibig sabihin, kaya na nilang basahin, sumulat at makipag-usap ng may kasanayan at pag-unawa. Hindi lang basta kaya, kundi wasto ang kanilang paggamit ng wika. Angkop na pagpapahayag, kaya na nilang ipahayag ang kanilang kalaman, ideya at damdamin ng angkop sa kanilang edad at sa kulturang kinabibilangan. Ibig sabihin, alam na nila kung paano mag-adjust ang kanilang pagsasalita at pagsulat depende sa sitwasyon at sa kanilang kausap. Pakikilahok sa pagunlad ng wika. Hindi lang basta paggamit ng wika, kundi aktibo silang nakikilahok sa pagpapaunlad nito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, pagsali sa mga talakayan o paggamit ng wika sa malikhahing paraan. Sa madaling salita, ang teksto ay nagpapahiwatig ng isang mas mataas na antas ng kakayahan sa komunikasyon. Hindi lang basta pag-unawa at paggamit ng wika, kundi aktibong pakikilahok sa pagpapaunlad nito na isinasaalang-alang ang kanilang edad at kultura. Mayroon na silang kamalayan sa kung paano gamitin ang wika ng epektibo at angkop sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga mag-aaral naman sa ikalimang baitang ay naipapamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-isip, at pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba't ibang teksto at babasahing lokal at pambansa. Ang mga mag-aaral naman po sa ikalimang baitang ay mahusay na pakikipagtalastasan. Kaya na nilang makipag-usap at makipagpalitan ng idea ng malinaw, epektibo at angkop sa konteksto. Ito ay sumasaklaw sa parehong pasalita at pasulat na komunikasyon. Mapanuring pag-iisip. Hindi lang basta pag-unawa sa mga teksto, kundi kaya na rin nilang suriin at pag-aralan ang mga ito.
ng may kritikal na pananaw. Kaya na nilang kilalanin ang mga argumento, ebidensya at biases sa mga babasahin. Pagpapahalaga sa panitikan at kultura. Naipapakita na nila ang pagpapahalaga sa panitikan at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga lokal at pambansang teksto. Nauunawaan na nila ang kahalagahan ng panitikan at kultura sa pagbuo ng kanilang identidad. Paggamit ng iba't ibang teksto. Kaya na nilang gamitin ang iba't ibang uri ng teksto. Halimbawa, mga kwento, tula, sanaysay, balita, upang mapahayag ang kanilang mga ideya at may pakitang kanilang pag-unawa sa panitikan at kultura. Sa madaling salita po, ang ikalimang baitang ay naglalarawan ng isang mas mataas na antas ng kakayahan sa pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan at kultura. Hindi lang basta pagbasa at pagsulat, kundi may kasamang kritikal na pag-iisip at epektibong pakikilahok sa pagpapaunlad ng kanilang pag-unawa sa kanilang sariling kultura at panitikan. At doon po nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat.